Hindi pa natatapos ang biyayang dala ng kalabaw sa Tugigaraw. Ang bolo o itak na gamit sa hanap buhay ng mga matadero at magsasaka. Gawa pa rin sa parte ng kalabaw. Hindi nila matitikman ang tatak ng panday. Ikaw may tinga ako ah. Bibili mo ba yan? Kanina pa, tingin ng tingin din eh. Papantay-pantay ka pa eh. Binibenta mo ba? Oo, Magkano? 350. Biling ko sa'yo 450. Ilang dekada man ang lumipas, ang pagpapanday nananatiling buhay na buhay sa lugar na ito. Ang buhay nitong patunay, ang pamilya ni Tatay Andoy, na pang-apat na henerasyon ng nagpapanday. Ay, maraming nagpapanday dito. Kunti lang yung nagsasaka dito sa amin kasi walang lupa, gano'n, nasasakay yung gano'n. Meron naman nagpa-farmers, kaya lang parang sideline na nila. Pero itong panday ang kwan dito. Ito na raw ang kinamulatan ni Tatay Andoy na minana pa sa kanyang lolo. Grade 6 pa lang, gumagawa na ako ng gulo. Yung lolo namin taga Ilocos. Yung father ko naman natuto sa kanya. Yung father namin, yun ang natuto namin sa kanya naman. Yung bolo industry ng Tuguegarao. Nagsimula kasi ito sa sa mga settlers galing Ilocos Norte noong colonial period, nung panahon ng migration ng mga Ilocano dito sa Cagayan at sa Tuguegarao. Ang barangay Larion Bajo sa Tugigaraw, ang tahanan ng maraming panday. Ang kilala nilang produkto, matitibay na bolo na may hawakang gawa sa sungay ng kalabaw. Sige nga, subukan nga natin kung gaano yung katibay. Sa umpisa, nabibitin pa ang sasakyan sa pagdaan sa sungay. Maya-maya pa. Hindi man lang ito nasira. Di ba yarn?